Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Yung sumunod na tanong, Idha syakka ar-ra'i hal ra'a al-hilala am lam yarah hal yukbir bidalik. Kapag yung nakakita daw ng hilal ay nagdududa, hilal kaya yung nakita niya o hindi? Ibabalita pa ba niya ito sa otoridad o hindi? Yung nga yung sinabi ko, ang sino mang makasaksi ng hilal, ang babalitaan niya ang otoridad ng mga Muslim. Hindi niya ito ibabalita sa asawa niya o sa sino pa man, popost sa social media, sasabihin niya, nakita ko ang hilal, fasting na bukas, Ramadan Mubarak. Hindi ganon. Ang pagkakakita ng hilal, isusumbong, o hindi naman isusumbong, ibabalita o ipapabatid sa otoridad ng mga Muslim para sila ang officially mag-a-announce ng Ramadan, simulan ng Ramadan. Yan ang problema sa mga nagsasagawa ng moon sighting. Hindi nila alam ang bagay na ito. Inuunahan nila ang mga otoridad sa pag-a-announce, pag-a-anunsyo ng pagkakakita ng buwan. Katulad ng taon-taon na lang nangyayari. Bawa minsan, di ba, yung mga nag-moon sighting sa Manila Bay, nag-announce kagad sila, Ramadan Mubarak, yung mufti. Nag-announce na hindi pa Ramadan bukas, sa susunod pa na araw. So nalito ang mga tao. Merong mga tao nagtarawi na. Pero tayo dito, alhamdulillah, malinaw sa atin mula umpisa pa lang, ang otoridad sa usapin na ito, nag-iisa lang, ang mufti ng Bangsamoro. Hindi NCMF, hindi ang Maharlika Village, hindi ang Blue Mosque, hindi ang Golden Mosque, hindi ang Tandang Sora o ano paman. Nag-iisa lang at walang katambal. Kumbaga, ang mufti ng Bangsamoro ang siyang mag-aanunsyo ng pagdating ng Ramadan dito sa Pilipinas. Liban na lang sa isang pambihirang pagkakataon, yung wala ka talagang paraan para makabalita. Na sa ngayon, walang ganun eh. Pero kung ikaw, halimbawa, di ba? Wala ka talagang paraan para mabalitaan. Kung nag-unansyo na ba yung mufti, pero nakita mo yung hilal, di mag-fasting ka mag-isa. Kumbaga, ibig sabihin, mag-fasting ka na sa iyong pagkakakita. At kung merong kabang kasama mga Muslim, di balitaan mo sila na nakita mong hilal. Pero dito nga, paano kapag nagdududa ka? Na hilal ba ang nakita mo o hindi? Kasi ang new moon pala, ang new moon, kapag ito ay makikita lang talaga ito sa isang lugar, sa isang direksyon, at saglit lang ito makikita halos. Saglit lang, hindi ito nagtatagal. Kasi maraming factors. Maaring atmospheric, maaring yung posisyon nito sa langit with regards to sa posisyon ng Earth, kasi parehong gumagalaw ang Earth at ang moon. So maaring sandali lang talaga ito na makikita. Kaya yung iba, binabantayan na nila ito sa pamagitan ng telescope at pinahintulutan ng mga scholar ang paggamit ng telescope kasi paningin pa rin ang ginagamit doon eh. Paningin pa rin. Ang masama, yun nagkakalculate at walang paraan nga na tatanggapin natin ang kalkulasyon sa pagdedeklara ng Ramadan dahil malinaw ang hadith. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Magayuno kayo kapag nakita, nasaksihan ng hilal at tumigil kayo sa pag-aayuno kapag nasaksihan ang hilal. Ganun kasimple, ganun kadali. So dito, ma fi faidatin idha syakka. Walang faida, walang saysay kapag nagdududa siya. Al-muhimmu wujudul yakin wal kat annahu ra'ahu laylat al-thalathin.
Ibig sabihin nito, walang saysay ang kanyang pagkakakita na ito na pinagdududahan niya. Ibig sabihin, hindi niya ito kailangang ibalita. Hindi niya ito kailangang ibalita sa mufti o sa otoridad ng mga Muslim kasi ang kanyang ibabalita ay marapat na nasa yakin. Yakin, katiyakan, at ibig sabihin, sigurado na wala ng dahilan, wala ng paraan na ito'y mapagkakamalian. Na nakita nga niya ang hilal sa gabi ng ika-30 araw ng Sha'ban. Ibig sabihin nga nito, kung nakita niya yon, edi hindi na yun ika-30 ng Sha'ban, yun ay magiging hindi na magiging ika-30 ng Sha'ban, yun ay magiging unang gabi na ng Ramadan. Magtatarawi na ang mga tao at magpapasting na kinabukasan. So walang saysay ang pagkakakita niya na ito o ang pagkakasaksi niya na ito kasi may pagdududa. Kahit saan, hindi katanggap-tanggap. Ba sa korte, sasaksi ka, pero nagdududa ka, hindi rin katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. Ngayon siguro itatanong nung kambal, di ba may mga hadith, nagdududa yung mga nag-uulat? Nagdududa sila kumbaga sa eksaktong salita na narinig nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung pinagkakalituhan lang nila, yung dalawang salita. Pero walang epekto yun. Kasi ang sanad, ang tinitingnan, kung makatotohanan ba yung sanad, yung chain of narrators. At actually, yung pagsasabi nila na nagdududa sila, tanda pa nga yun ang pagiging makatotohanan nila. Tanda pa yun ang pagiging makatotohanan nila. So walang epekto yun sa usapin na ito. At hindi siya related nga sa usapin na ito. Sumunod na tanong, Malhok mo samahat Sheikh idara al-hilala syaksun wahidun. Anong hatol minamahal naming Sheikh kapag nasaksihan ng isang saksi lamang ang hilal? Isa lang siya, nag-iisa lang talaga siya. Hal yathbutu dukhul ash-shahri bi ru'yatihi? Mapagtitibay ba ang pagdating ng Ramadan sa pamagitan ng pagkakasaksi ng nag-iisang tao lang na ito? Am labudda min shahidain? O kailangan ba dalawang saksi? So itong tao na ito na nagtatanong, makikita mo na may nalalaman siya sa Islam. Kasi sa lahat ng moon sighting, dalawa dapat ang saksi na makakakita ng hilal. Lahat. Liban na lamang sa pagsisimula ng Ramadan, kasi may dalil, may hadith na pwede kahit isa lang. Pero sa pagtatapos ng Ramadan, ganun pa rin, dalawa pa rin dapat ang witness. At dapat ay lalaki. Lalaki ang witness. Siyempre, Muslim na matuwid. So, kung wala sa kanyang mga katangian na ito, halimbawa may magbabalita, o lalaki nga Muslim hindi naman matuwid, hindi tatanggapin sa kanyang pagsaksi. Mamaya, lasing pa yun. Lasing pa yung magbabalita. Mufti, nakita ko yung hilal. Yung pala, nakita niya, ilaw lang ng poste. Sabihin niya, nakita yung hilal, sobrang kalisangan niya. Hindi pwede. Kailangan sa matuwid. Sige nga, sumagot si Sheikh Rahimahullah, taqaddama annahu yathbutu bidukhuli syahri bisyahidin wahidin thikatin. So nauna nang nabanggit na mapagtitibay ang pagdating ng buwan ng Ramadan sa pamagitan ng isang saksi na mapagkakatiwalaan. So ito yung mahalagang katangian niya. Mapagkakatiwalaan. At actually, maaaring applicable pa dito iba pang mga kondisyon na maaaring may kinalaman din sa iba pang mga gawaing pagsamba. Di ba natalakay na natin kagabi, dapat lalaki? Kasi lalaki naman talaga ang madalas na nasa posisyon o nasa kalagayan na nakikita niya ang hilal dahil sa kanyang trabaho o dahil sa kanyang expertise. Ang mga babae madalas nasa bahay lang. Kung meron man babaeng gala, hindi yun matinong babae. May problema yun. May problema yun, malamang. Ganun. So dapat mapagkakatiwalaan at bukod doon sa lalaki lang, pwede natin masabi rin na applicable dito yung pagiging balig.
Dapat siya ay nasa hustong edad para makapagbalita at tatanggapin ng kanyang balita na nakita nga ang hilal. At iba pang mga katulad nito. Kahit nga halimbawa, kung ako merong magbabalita na nakita niyang hilal pero nalalaman natin na yung tao na yun ay hindi naman maalam sa Islam, so maaring pagdududahan din natin ang kanyang pagkakasaksi. Kasi paano niya natitiyak nga nang nakita niya yung hilal? Nakatingin ba siya sa tamang lugar na doon makikita ang hilal? O nalalaman ba niya ang itsura ng hilal? Baka nakakita lang siya ng tagak na lumilipad tapos lumiwanag konti kulay puti. Kala niya hilal. So, maaring ganun. Actually, pagdating dito sa pagtanggap, sa pagsaksi nga, merong kompletong authority, ang mufti, na itanggi ang pagsaksi ni numan. Meron siyang kompletong otoridad. Kaya nga kung sino man halimbawa magbabalita sa kanya tapos hindi tinanggap ng mufti, huwag sasama ang kanyang loob. Kasi ang mufti siyang may otoridad dito. Siyang may otoridad dito. Ngayon yung nagbabalita, totoo man yung kanyang binabalita o hindi, asahan niya ang kanyang gantimpala kay Allah o kumbaga kung ano man yung pananagutan niya kay Allah. Kay Allah niya makakamit ang kumbaga anumang kapalit ng kanyang ginawa. Pero kung hindi man ito tatanggapin ng mufti, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Merong kompletong autonomy o authority ang mufti na tanggihan ang sino mang babalita na nakita niya ang hilal. At maaaring ang criteria rin yung pagiging maalam ng tao. Magiging criteria ang pagiging maalam ng tao. Not necessarily Islamic na kaalaman. Kumbaga alam niya yung hilal. Alam niya ang hilal. Halimbawa, seaman, nasa gitna siya ng laot. O mangingisda, nasa gitna siya ng laot, nakita niya yung hilal. Tapos bumalik siya ng dalampasigan, dumiretso siya sa mufti. Sabi niya, nakita niya sa gitna ng dagat ang hilal. Pero yung tao na hindi marunong magbasa ng Quran. Pero alam ng mufti yun ay mapagkakatiwalaan. Ipagtatanong niya yung pagkatao ng tao, maaring tatanggapin sa kanya. Kasi may kaalaman siya tungkol sa hilal. May kaalaman siya tungkol sa kung ano ang hilal, inshallah. So pagpasok ng Ramadan, sapat ng isa na witness. Ammal khuruj fala budda min shahidin. Pero sa pagtatapos ng Ramadan, dapat dalawa ang witness. Katulad ng iba pang mga buwan, sa 12 buwan na meron sa Hijri calendar. Wahakada bakiyat ash-shuhur. At ganito nga sa natitira pang mga buwan. La budda min shahidaini enda jami'i ahlil ilm. Dapat dalawa ang witness ayon sa lahat ng mga maalam itong kanilang panuntunan. Fihi khilafun syadun fi khuruji Ramadan annahu yakfi shahidin wahidin. Pero merong kakaibang pananaw ang iba, kumbaga yung karamihan naniniwala dapat dalawa lang ayon sa mga batayan. At kung meron mang naniniwala na may pananaw na sapat ng isa, actually ito ay pananaw na syadh. Syadh, ibig sabihin ng syadh, kakaiba. Hindi naman natin sinasabing ligaw, not necessarily agad ligaw, pero ibig sabihin, sinasabi nilang syadh, kasi kakaiba nga, kasi ang linaw ng mga batayan at napakarami para mapasinungalingan o mapagkamalian, kaya tawag nila syadh. At syempre, mas pangahawakan natin kung ano ang pinakamatibay na batayan sa lahat ng usapin sa Islam, ito man ay sa mga gawaing pagsamba, mga paniniwala, mga pang-araw-araw na mga gawain, mga muamala, at iba pa. Yun nga, ito nga ay lakin na qawlun syadh, ito ay pananalita na kumbaga kakaiba o maaring ang yung syadh baluktot o hindi katanggap-tanggap. Alladhi alayhi al-a'immatul arba'ah wal jamhur annahu la budda min shahidaini fi khuruji ash-shahr. So yung apat na imam, sina Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik at Imam Ahmad, lahat sila ay naniniwala na dalawa ang witness dapat sa pagtatapos ng Ramadan. Dalawa. Sa pagsisimula, isa. Sa pagtatapos, dalawa, katulad ng iba pang mga buwan. Sumunod na tanong. Qultum an ru'yatil mar'a lil hilal. Hal hiya ru'yatun mu'tabirah? So sabi sa tanong, nabanggit ninyo, Sheikh, yung tungkol sa pagkakasaksi
ng babae sa hilal. Ito ba ay pagkakasaksi na mu'tabira o bibigyan ng konsiderasyon? Ang tinutukoy niya dito, sasabi nga ni Sheikh, di ba, hindi tatanggapin ang pagsaksi ng babae. Pero ang tinutukoy niya dito na mu'tabira, halimbawa yung babae, nasaksihan niya ang hilal at maaring maalam siya sa hilal talaga. Alam niya kung saan ito makikita, paano ito makikita, anong itsura ng hilal. Maaari ba siya mag-ayuno mag-isa? So maaring ito yung tinutukoy dito nga na mu'tabira. Kasi kung halimbawa siya yung magpapabatid sa mufti, so maaring kung ang mufti mahigpit sa bagay na ito, hindi tatanggapin ang kanyang pagsaksi. Pero mu'tabira sa anyo ng iba pang mga pakinabang kumbaga sa kanyang pagkakasaksi. So naging tugon ni Sheikh rahimahullah, arjah adam al-i'tibar. So rajih, ang pananaw na pinakamaraming scholar ang may hawak ng pananaw na ito ay ang walang i'tibar o hindi kinoconsider ang pagkakasaksi ng babae sa kanyang ng babae sa hilal. Kumbaga hindi tatanggapin ang kanyang pagsaksi. Al-arjah la yuqbalu illa bi shahidin adilin thikatin dhakarun aw shahidan. So ang pinakamatibay na pananaw sa pagkakasaksi sa hilal, ito'y tatanggapin lamang sa pagsaksi ng isang makatarungan, mapagkakatiwalaan na lalaki. Kung dalawa sila, mas mainam. Walang problema nga actually, kasi sa pagtatapos nga ng Ramadan ay dalawa talaga. Liban na lang sa umpisa. So ibig sabihin, ang i'tibar na ito sa lahat ng bagay. Magbabalita ba siya sa mufti? Hindi na. Magbabalita ba siya sa mufti? Hindi na rin tatanggapin ng mufti. Ngayon kung siya ba, nakita niya yung hilal, mag-aayuno ba siya mag-isa? Ang mainam, sumabay siya sa pag-aayuno ng mga tao kung kailan magdeklara ang mufti. Kahit pa nakita niya ito. Kasi nga, yung nga binanggit ko sa unang fatwa, di ba? Yung hindi siya ahlun laha. Hindi siya ang marapat na nagtataguyod o gumagawa nito. Hindi niya ito trabaho, ang tumingin ng hilal. Hindi niya ito trabaho. Kaya nga nakakapagtaka, maraming mga bagay-bagay nga nagbabago sa panahon natin ngayon. Ang daming mga sister, nagmumotor pa yun, layo-layo, akit ng bundok, pupunta ng dagat, para lang sa moon sighting. Hindi naman nga nila trabaho yun. Parang ginawa na nilang field trip, picnic, ang moon sighting. Yung nga, ang dami nang naisip ng mga tao ngayon na mga pinagkakabalahan nila ng mga social events. Na kumbaga darating yung mga sikat, magpapapicture sila doon, tapos feeling nila banal sila kapag nakadalo sila doon. Katulad yung mga welcoming Ramadan. Yun nga, ang sinasabi ko tungkol dito, mag-iingat tayo kasi kapag hindi tayo malinaw sa kung para saan ba ang welcoming Ramadan na yan, bandang huli magiging bid'a yan eh. Akalain ng tao, wajib. Kailangan makadalo ka ng welcoming Ramadan para makapagsimula ka ng Ramadan o ng fasting sa Ramadan. O kapag merong masjid, dapat merong welcoming Ramadan. Kasi kapag walang welcoming Ramadan, masamang tao kayo. Ano pa mang sinasabi ng iba? Na kung hindi natin naagapan, hindi tayo magkakaroon ng saddud dhari'ah, maaring magbubukas ng pinto ng napakaraming kasamaan. So dapat maingat tayo pagdating sa mga bagay na ito. Pwede, welcoming Ramadan, walang problema. Nagle-lecture nga ako dun eh. Pero yung pagka may ganun, talaga nililinaw ko. Hindi tayo nagtipon dito dahil ritual ito. Na katulad ng ginagawa halimbawa ng mga ligaw na sekta, dapat daw kapag Ramadan, maliligo, o ano pa ba yung nila, magpapahid daw ng kalamansi. Ang dami nilang iba't ibang naiisip kung paano nila sinasalubong ang Ramadan. Walang anumang isinabatas na ritual kung paano sasalubungin ng mananampalataya ang Ramadan, liban na lang siyempre sa puso, isip, diwa, dila, katawan, buong pagkatao niya na nakahanda na ilaan niya ang lahat ng kanyang effort at oras upang sambahin si Allah sa dakilang buwan na ito ng Ramadan. Yun ang welcoming Ramadan, ang tunay na welcoming Ramadan. Inihanda mo yung sarili mo na magbasa ka ng magbasa ng Quran, makaunawa ka sa Quran, makinig ng Quran, makadalo ng tarawih, makapag-fasting sa lahat ng araw ng pag-aayuno sa taon na yon, sa Ramadan sa taon na yon. Yun ang tunay
na welcoming Ramadan, hindi yung pagdalo sa mga ganitong pagtitipon. May pakinabang kasi nga, ang pinagtitipunan ng mga tao sa mga welcoming Ramadan program na ito, ang magkaroon ng kaalaman. Pero hindi yung pagtitipon na yun mismo. Hindi yung pagtitipon na yun mismo. Bandang huli, kaalaman pa rin. Ang pinakamainam na maihahanda ng tao para sa kanyang sarili sa Ramadan. Kasi lahat ng gawain natin at paniniwala ay nakasalalay sa kaalaman. Lahat ay nakasalalay sa kaalaman, inshallah. Ngayon tatanong ng kambal, unahan ko ulit. Di ba lahat nakasalalay sa ikhlas? hindi, wala namang conflict doon eh. Walang conflict. Ibig sabihin, sige, may ikhlas ka, pero meron ka rin kaalaman. Walang problema. Walang problema, inshallah. Kumbaga may ikhlas ka, pero syempre, alam mo rin yung ano yung gagawin mo. Kasi nga para matanggap yung mabuting gawain na dalawang kondisyon, ikhlas at mutabaa. Ngayon, paano ka makakapag-mutabaa sa sunnah kung wala kang kaalaman? So, bandang huli babalik din yun doon, alhamdulillah. Binabanggit yung kambal parang naantok eh. Para mabuhay, inshallah. Ito, buti ito, nagkakape. Masigla, inshallah. Sunod na tanong, mashallah, ito yung yung sinasabi ko sa inyo, total nag-aaral naman kayo ng Arabic. Ganito yung mga babasahin ninyo. Actually, yung gustong-gusto kong mag-Arabic sina Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymin, talagang hindi naman mababaw, kumbaga yung paraan nila ng pagsasalita, ang linaw, tapos ang daling intindihin. Ang daling intindihin. Sina Sheikh bin Jibrin, yung mga lecture nila. Si Sheikh Al-Fawzan, yung mga kibar, makikita mo yung kung paano sila magsalita. Tinitiyak nila na yung salita nila simple at naiintindihan ng mga tao. Hindi magarbo, hindi yung kumbaga yung parang masyadong makabagbag damdamin. Direkta sila, prangka sila magsalita. At napakaikli nila magsalita. Na yun nga, kung magle-lecture, nadaluhan ko yung mga lecture, naabutan ko pang buhay nga si Sheikh bin Jibrin, rahimahullah. Si Sheikh Al-Fawzan, syempre buhay pa, alhamdulillah. At yung iba pang mga matatandang scholar sa Saudi Arabia, na yung mahabang lecture na nila 30 minutes, hindi sila bihirang-bihira silang nagle-lecture ng napakahaba. Liban na lang kung dawra talaga o seminar na upuan talaga nila, tatapusin nila yung Riyadus Salihin, tatapusin nila yung Kitabut Tauhid o ilang mga chapter doon, Sira, ganon. Pero yung mga usapin, talagang kapag sumagot sila, alhamdulillah, direkta. May kita rin natin talagang katalinuhan nila. Alhamdulillah sa pamagitan ng paraan nilang magsalita. May kita natin, alhamdulillah, yung baraka ng kanilang kaalaman, alhamdulillah. Kaya kung magagawin yung ugali, magbasa-basa kayo ng, total may Google Translate naman eh. O, kopyahin nyo dun sa webpage ng ng website nila yung, isang sinabi nila, isang fatwa, copy-paste sa Google Translate o mababasa nyo na yung translation nun. So, ganun paraan, makakadagdag kayo ng vocabulary, inshallah. Nung nag-aaral ako, 2005, wala pang internet nun masyado. Yung internet nun, yung kakabit mo sa telepono, bibili ka ng card, tapos i-re-register mo yung yung number. Tapos ang mahal-mahal. Tapos bago yung kumonekta sa internet, ang tagal, tutunog-tunog pa yun. Kailangan may telepono ka. Pag wala kang telepono, hindi ka makakapag-internet. Tapos, yung nag-aaral ako nun, bumili talaga ako ng may binili akong software nun eh. Binili ko sa Makkah. May libro, tapos may kasamang CD. Binili ko yun, magkano bili ko nun? Parang 300 reals yata. Magkano rin? 3,000 yun mahigit. Binili ko. Tapos, yung program noon na translator, nag-iisa lang yung Al-Wafi program. Yung Al-Wafi translator. Pero yun,
English to to Arabic lang yata 'yun. Walang Arabic to English, baliktad wala. Tapos yung ginawa ko pa noon, basta bili ako ng bili ng libro. Basa ako ng basa. Gamitin yung kaalaman ninyo sa Arabic dahil kung hindi niyo yung ginagamit, walang saysay. Hindi talaga kayo matututo. Hindi kayo matututo. Wag niyo akong sisisihin. Sabihin niyo, hindi kami natuto kasi bobo yung nagtuturo sa amin eh. Hindi marunong magturo. Kayo bandang huli ang sisisihin, ba't di kayo natuto? Hindi ako. So itong mga akda ni Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymin, dito kayo magsimula inshallah kasi napakaganda nila mag-Arabic, napakasimple. Alhamdulillah. So yung tanong, Masihatu Ra'itil Hilal, Abrul Marasid Al-Falakiyah. Ito na, tungkol naman sa mga telescope. Ano daw kumbaga tama ba ang makita ang hilal sa pamagitan ng mga space telescope? Hal yu'mal bihaya sa mahata Sheikh, maaari ba itong panghawakan o maaari ba tayong magkumilos o magsimula ng Ramadan sa pamagitan ng pagkakakita ng hilal sa pamagitan nito? Ito ni huli natin ngayong gabi inshallah, itong tanong na ito. So sabi ni Sheikh rahimahullah, Naam idha ra'aha bi'aynihi min tarikil mersadi aw min tariki jabal aw min tariki al-manara. So sinabi niya, oo, basta yung telescope na yon, nakita niyo yun mismo sa pamagitan ng kanyang mata. Na katulad na lamang ito, halimbawa, nandun siya sa ibabaw ng bundok o nasa ibabaw siya ng manara at nakita niya ito sa pamagitan ng kanyang sariling mata, tanggap ang pagkakakita sa pamagitan ng telescope. Kasi mata mo pa rin yung ginamit mo doon eh. Mata mo pa rin ang ginamit mo doon. Whereas yung calculation nga, wala namang mata na nakakita, basta meron silang computation, hindi yung katanggap-tanggap. Idha thabata annahu ra'aha bi'aynihi yu'malu biha sawa'un min tarikil marasid o min tarikil manara o min tariki as-sutu o min ayyi tarikin. So ito lang sinabi ni Sheikh. Kapag napagtibay na nakita nga niya talaga ang hilal sa pamagitan ng kanyang mata, maaari itong panghawakan. Ito man ay nakita sa pamagitan ng telescope, nakita sa pamagitan ng pag-akyat sa minaret, o namang mataas na lugar, o nakita sa pamagitan ng pag-akyat sa rooftop. Diba, may mataas na building, nandun sila. O ano pang paraan. Lakin la budda an yashhaduhu thikatun annahu ra'ahu bi'aynihi. Naam. Pero yun nga, kondisyon nga na siyempre makakasaksi dapat at magbabalita na nakita ang hilal, lalaki na mapagkakatiwalaan, na nakita nga niya ang hilal sa pamagitan ng kanyang mga mata. Sa pamagitan ng kanyang mga mata. Gumamit man siya ng telescope, kahit anong klaseng telescope. Telescope man ito, yung binocular o yung mahabang telescope na pang astronomy. Yung pala dapat yung hindi pala space telescope. Astronomical telescope pala yung mas magandang translation. Kasi kung space telescope, ang space telescope actually yung nakikita doon ng mga scientists, hindi na yung actual na makikita ng mata. Kasi minamanipulate na yun eh. Kasi yung mga kulay na naroon, inano na lang yun, ini-edit nila. Ayon sa kung ano yung nakita ng space telescope. Kasi usually nakikita naman ng black and white lang. Kumbaga, kinukulayan lang nila para maging mas malinaw. So hindi siya direktang nakikita ng mata. Hindi space telescope pala. Mali yung pagkakatranslate ko. Ang tamang translation, astronomical telescope. Ganun na lang ang mas tamang translation, inshallah. Tutuloy natin ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.